Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapunto sa nakantabay dito sa ating YouTube channel sa Straight to the Point. Sa pagkakataong ito po may tatalakayin po tayo. Ito po ay patungkol doon sa isang membro ng Iglesia ni Manalo na nagsasabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana daw ay isang kolorum na iglesia. Ito ba talaga ay kolorum na iglesia o kolorum lang para sa kanya? Iba kasi yung sinasabing kolorum sa kolorum lang para sa kanya. Pag sinabing kolorum, legally proven na kolorum. Kung para sa kanya lang, sa kanya lang yun. Ang tanong, itong membro ito ng Iglesia ni Manalo ay nagpapakalat ng mga chismis na ang Iglesia Katolika daw ay isang kolorum na iglesia. Kaya si Brother Wendell Talibong ng Catholic Faith Defender ay binigyan siya ng sagot sa kanyang mga aligasyon. Narito ang buwelta ni Brother Wendell Talibong. Okay, so sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin itong isang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo sa kanyang tuligsa na ang simbahang Katoliko daw ay kolorum. Sabi ng ating mga kaibigan na magagaling na mga CFD ng Iglesia Katolika Apostolika Romana o Katolikulorum, Katoliko daw ang totoong relihiyon. Bakit? Dahil sila daw ang nauna sa mundo. Totoo naman kaya ito? Totoo talaga. Samantalang ang iglesyang inaniban nyo ay tatag ni Felix Manalo. Alam ba niya yan? Pag-aralan po natin kung Katoliko nga ba ang nauna dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sila daw ay totoong relihiyon. Sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang ang Iglesia ni Cristo daw ay tatag lang ng kapatid na Felix Y. Manalo. So, buti alam niya na tatag lang sila ni Felix Manalo. Pero ulitin natin mga kapatid. Kahit kasama niya na si Cesar Sineta at si Sandoval, pinatunayan na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Eto. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula,
Yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, so mali daw ako. Pero inulit naman niya na ang Iglesia Katolika, makinig kayo mga kaanib sa Iglesia ni Felix Manalo ha. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Ay paano ngayon? Oh? At tinatawag pa niya na kolorom ang simbahang Katoliko. Pero batay sa kanilang pasugo magasin, alam niyo ba? Kailan lumitaw ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? 1914, Punta Santa Ana, Manila. O sige, tingnan niyo ang pasugo magasin, 1951, page 26. Alam niyo ba ano nakasulat? Ito, mga kapatid. Ang Antikristo sa panahon ng digmaang pandaigdig, pansanlibutan, ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila ay nagsiparito sa ngalan ni Kristo. Mateo 24:5. Oh, sino ang Antikristo nagsiparito? 1914 lumitaw. Tanong, kailan ba lumitaw ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Kaya tinatawag na Iglesia ni Manalo alias Iglesia ni Kristo. Tuloy natin. Pag-aralan natin. Ako po ang inyong lingkod, Aaron Jica Aguila, at siyempre walang kinalaman ang Iglesia ni Kristo dito sa aking ginagawang mga pagtalakay at mga pagbubulgar. Oh, so pareho sila ni Bro Cesar Sineta, pero biglang nawala na si Cesar Sineta na nang huhugas kamay. Walang kinalaman ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo sa kanilang tuligsa sa simbahang Katoliko. Oh. So ganun din. Pero sana kaya yon si Cesar Sineta? Tuloy natin. Sa mga kabulukang aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na bitag ng Diablo. Oh, well, kung bitag ng Diablo ang mga aral ng simbahang Katoliko, tandaan natin, bakit kayong mga iglesia ni Manalo na walang sariling translisyon sa Bible na mimili at sumusunod kayo sa salin ng simbahang Katoliko at kahit pa yung verses and chapters sa Bible na hinahati nila ni Cardinal Hugo de Santo Caro Stephen Langton, sinusunod ng Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? Bakit pati kalendaryo na Gregorian calendar na inineklara ni Pope Gregory XIII, sinusunod din sa Iglesia ni Felix Manalo at pati na sa ibang mga sikta? Kung bulok ang aral ng simbahang Katoliko, dapat magawa kayo ng sarili niyong kalendaryo. Di po ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. Okay, patunayan natin ngayon na ang Iglesia ni Kristo ay mas nauna kesa sa Iglesia Katolikulorum. Ano katunayan? Ito mga kaibigan, mga mahal kong Katoliko, huwag kayong masasaktan. Hindi naman, sasagutin lang natin dahil alam naman natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Ito ay totoo lamang. Okay? Yun ang akala mo na ang pinanindigan mo ngayon ay totoo. Pero kung pag-aralan natin kahit na yung pasugo magasin ng Iglesia ni Cristo, napakalinaw. Nandito sa aking kamay itong pasugo magasin ninyo. Ano ba ang mabasa dito sa pahina 11? Sa pasugo magasin. Alam niyo ba ano? Sino ang nagtatag? Kailan kayo lumitaw? Kailan kayo sumulpot? Ito ang mabasa natin. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ
was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. See? Sa kanilang Pasugo Magazine yan, mga kapatid, na inaamin na sila'y tatag lamang ni Felix Manalo. Kaya paano niya igiit na sila'y nauna pa kaysa simbahang Katoliko? Ang Katoliko, batay sa kanilang Pasugo Magazine, ano ba ang sabi? Meron pa sa isang Pasugo Magazine, mga kapatid. Ito, tingnan natin sa pahina 5 sa kanilang Pasugo Magazine. Ano ang nakasulat? Ito po ang nakasulat. Kailan na ilathala sa pamahalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong Hulyo 7, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Tunay nga. Paano magiging una pa sila kaysa Katoliko? Ang Iglesia ni Cristo po ay nagsimula noong ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral na. Wala tayong tutol niyan. Pero ang tanong, sino ba yon na Iglesia ni Cristo? Yun po ba ay Iglesyang tatag ni Felix Manalo? Balik natin, mga kapatid. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Jose, talagang sa pasimula, yon ang Iglesia ni Cristo. Di pwede yang tutulan ng mga ministro ni Felix Manalo. Tuloy natin. Si Aguila daw siya. Ngayon, saan natin isisingit ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ngayon, saan natin isisingit ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na gumamit sa Roman 16:16? Inaamin ba ng kanilang Pasugo Magazine na ang Roman 16:16 sa Biblia ay tumutukoy sa kanila? Okay, tingnan natin. Pag-aralan natin, mga kapatid, kung inaamin ba ng Pasugo Magazine. Ito, mabasa ninyo. The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. See? Di pala yan para sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, kundi sa Iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa unang siglo. At ano yan? Ibalik natin ang kanilang ministro. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula,
Yan ang Iglesia ni Kristo. Nagkawindang-windang na. No, nagkawindang-windang na ang paliwanag nitong mga kaanib ni Felix Manalo. No, tuloy natin. Kung sa panahon na ng ating Panginoong Kristo ay kanyang iglesia na ang ipinangangaral. O, pakisagot nga yan, mga kaibigan na mga magagaling na CFD ng Katoliko Loro. Yan, una, nakita naman natin sa kasaysayan sino ang kolorom. Ang kanila bang sikta na tatag ni Felix Manalo, alam nyo ba anong pangalan na nakasulat? Ipakita ko pa sugo masinggasin ha. Nobyembre 1951, page 4. Alam nyo ba ano nakasulat? Iglesia ni Cristo ba? Hindi. Ito, tingnan niyo. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan. Ang laki niya, no? Iglesia ni Cristo. Saan kaya nila pinulot yung Iglesia ni Cristo? Nasa pasugo ninyo yan. Oh? Iglesia ni Cristo. Ngayon, punta tayo sa simbahang Katoliko na inaatake nila. Ano ang sabi kaugnay sa simbahang Katoliko? Ito. Ginamit namin ito sa debate ni Ramel Parba dahil sa debate ni Ministro dito sa Osamis, kaharap ko, yung isang ministro, ang ginamit ko dahil tandaan ninyo, yung tanong nila na pang-knockout daw, pang-knockout na katanungan para sa mga ministro, ano ang nakasulat sa Roma 16:16? Iglesia ni Cristo o Katoliko? So, yun ang tanong ni Rizalito Ocampo, Ministro Rizalito Ocampo. Ano ang nakasulat sa Roma 16:16? Iglesia ni Cristo o Katoliko? Kaya ginamit ko ang isang Pasugo magazine na nakasulat, even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So anong nakasulat sa Romans 16:16? Ang tunay na iglesia. At ano ang tunay na iglesia? Sa Pasugo magazine nila, that the true Church of Christ is the Catholic Church. So, pinagandaan nila yan dahil ginamit ko yan sa debate. Kaya sa debate ni Father Darwin, pinalitan na namin. At ito ang binasa ni Father Darwin na ibinigay ko sa kanya. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Napansin niyo mga kapatid, kung tayo'y gagamit ng kasaysayan, sasabihin nila, saan yan sa Biblia? Pero sila gumagamit din ng kasaysayan na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Tanong, kung Biblia ang batayan, saan yan mabasa sa Biblia? Okay. Tuloy natin. Kung makikinig po kayo sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, mapag-aaralan po natin o ninyo. Wag na lang kayo makikinig sa Iglesia ni Cristo. Dahil yung isang CFD na pumasok at nagtanong, di na siya uulit umano kung ano ang nangyari. Okay, tuloy natin. Kung papaanong natalikod ang unang Iglesia ni Cristo. Oh, yun. Kung natalikod ang unang Iglesia ni Cristo at ayon sa inyong Pasugo magazine, truly Romans 16:16 refers to the first Church of Christ.
Ang Roma 16:16 tumutukoy sa unang iglesia ni Kristo. Tanong, bakit ginagamit nyo ang Roma 16:16? Na tumutukoy pala yan sa unang iglesia ni Kristo. Kaya nga, napansin nyo ba sa debate ni Father Darwin versus Ramel Parba, tinanong ni Father Darwin sa cross-examination, yung nakasulat sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo, kayo ba yon o hindi? May sumigaw sa public na iglesia ni Kristo, kami! Pero, nagkawindang-windang ang sagot ni Ramel Parba niyan dahil alam niya na isang dilemma question yan. Roma 16:16, kayo o hindi? So, sabi niya, may tatlong pangkat umano ang iglesia. Hindi naman tinanong kung may tatlong pangkat ang iglesia. Okay, tuloy natin. Natalikod eh. Sige, natalikod. Dahil gusto nila letra por letra. Sige nga. Saan mabasa sa Biblia na ang unang iglesia ay natalikod? Saan? Meron ba? Wala. Interpretasyon lang yan. Yung tinatawag na apostasy theory, yun din ang theory na nakopya ni Felix Manalo sa sikta ni Ellen Goldwhite na iniwanan niya. Iniwanan ba niya o natiwalag siya? So, meron silang apostasy theory na talikod. Kung ang iglesia ni Ellen Goldwhite, Seventh-day Adventist yun ang turo, hati-hati na sila ngayon. Diba? Ganon din ang iglesia ni Kristo. Mula pa kay ni Teopilo Ora, hati-hati na sila hanggang nanganak pa ng ibang sikta. Ang Jehovah's Witnesses, ganon din ang kanilang aral na natalikod ang unang iglesia. Pero, pawang nagtuturo ito sila ng sola scriptura, the Bible alone. Ngunit, wala tayong mabasa ng unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay natalikod. Dahil malinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, et ego di kukiato es Petros. At itinatag niya ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. Okay, tuloy natin mga kapatid. Tapos sumulpot itong Katoliko. Sumulpot daw ang Katoliko. Nagawa na naman ng kanyang sariling history. Hindi history, kundi story. Saan mabasa na ang simbahang Katoliko sumulpot? Meron bang mabasa na sumulpot ang simbahang Katoliko? Hindi. Ano ang sabi ni Phil John Fuentes na ministro ng Iglesia ni Cristo? Sa Pasugo Magazine, Marso-Abril 1986. Ito mabasa natin mga kapatid. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Ano daw? Di niya matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ngayon ay maipabalik natin sa unang siglo. At ito ang pahayag ng mga kasama niyang INC na kaanib ni Felix Manalo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana,
talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Oh, so napansin nyo ba mga kapatid? Paano nila i-reconcile yung pahayag na ang Katoliko'y sumulpot? Na sinabi ng kasama niya na ang katotohanan, ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Sino ang sulpot ngayon? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ang pahayag. Kaya natatawa ako kapag sinasabi nila na sulpot ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi nila alam na ang tunay na sulpot ay Katoliko lorong. Oh, so, madali lang mag-akusa na sulpot. Pero mahirap yan patunayan. No? Dahil alam niyo naman, kahit pasugo magasin pa dito, no? Malinaw yan. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O paano nasulpot yan? Na ang simbahang Katoliko ay mapaibalik natin sa unang siglo, samantalang ang Iglesia ni Felix Manalo, 1914 lang na itatag. So dito lang tayo, Bradyando. O ayan, yan ang sagot ni Brother Wendell Talibong doon sa isang bagong kakasulpot na membro ng INC ni Manalo na nagmamarunong. Ha? Ikaw, baguhan ka pa kasi. Huwag kang masyadong malaking ulo. Kasi baguhan ka pa. Hindi mo alam ang mga lumang pasugo ninyo na alam namin. Bakit? Nakafocus kasi kayo sa mga lumang babasahin namin, pero wala kayong alam sa lumang babasahin ninyo. Hindi mo alam na meron kayong pasugo noong 1986 na nagsasabi si Feljon B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back to the first century. Sino ka para kontrahin siya? Sasabihin mong sulpot na Iglesia Katolika. Ha? Sino ka ba? Alias Aguila. Ha? Sisiw ka sa amin eh. Sisiw ka lang sa paningin namin eh. Sino ka ba para magsabing sulpot ang Iglesia Katolika? Sinasabi ni Feljon B. Fuentes, mas nauna pa sa'yo ng maraming taon yon, ang nagsasabing wala siyang tutol ng Iglesia Katolika ay maititrace back mo sa first century. Paano naging sulpot yon? Pangalawa, sabi naman ni Michael Sandoval, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Na sinasang-ayunan naman ni Cesar Sineta na kanilang sinasabi ng Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Cristo sa pasimula. Tapos yung kanilang pasugo nagsasabi that the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Sino ka ba, Aguila? Alias Aguila. Pero dambuhala. Sino ka bang alias Aguila ang nagsasabing sulpot ang Iglesia Katolika? Sino kaya ang tama? Ikaw ang nagsasabing sulpot o si Feljon B. Fuentes na nagsasabing yang iglesyang yan ay natitrace back sa first century? Sinong nagsasabi ng totoo? Ikaw ba alias Aguila nang sasabing sulpot lang Iglesia Katolika, o ang inyong pasugo nagsasabi na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo? Tingnan nyo. Kontrahan kayo. Kaya sa mga baguhan na gaya ni Aguila, huwag masyadong malaki ulo. Kung hindi nyo kabisado ang mga lumang pasugo ninyo, huwag masyadong malaki ang ulo.
Kasi pag binasahan namin kayo ng pasugo, nakakontra sinasabi ninyo, sino ang mas tama? Kayo na bagong sulpot lang o yung mga naunang mga ministro ninyo? Okay? So hanggang dito na lamang po ang ating episode sa umagang ito. Mamayang tanghali, abangan po ninyo. Meron po tayong panibagong episode sa Straight to the Point live dito lamang po sa Jando Alabado TV. Pro Jando Alabado TV. Paki-like po at paki-share po yung ating video at paki-hit po yung subscribe button at ang notification bell. Para sa mga bago pong nakapanood sa aking YouTube channel, mag-subscribe po kayo para maging updated po kayo sa bawat live at video uploads ko. Dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the Point. Live. Maraming salamat po and bye-bye.